humingi ng paumanhin ang social media personality na si Boss Toyo, matapos ang kanyang naratibo sa ibinasurang paraiso dokumentaryo ni Cara David. Nagkaroon ng malawak na diskusyon sa social media matapos magbahagi ng sariling obserbasyon ang content creator na si Boss Toyo, kaugnay ng kontrobersyal na Subic dump site na tampok sa dokumentaryo ni Cara David na, Ibinasurang Paraiso. Sa kanyang mahabang pahayag, ibinahagi ni Boss Toyo na personal umano siyang nagtungo sa tinatawag niyang Ground Zero ng Subic dump site kasama ang ilang katutubong Aita na naninirahan sa paanan ng bundok. Ayon sa kanya, ikinagulat niyang wala siyang naamoy na matinding baho sa lugar at maging ang presensya ng mga langaw ay kakaunti lamang umano. Ikinwento rin niya na batay sa kanyang nakausap, ang komunidad ng mga Aita ay nasa ibaba ng bundok at wala umanong ibang kabahayan sa paligid maliban sa kanilang lugar. Dagdag pa niya, ang impormasyong nakuha niya ay nagsasabing pribadong tao na umano ang may-ari ng lupang kinalalagyan ng dump site. Sa kabila nito, iginiit ni Boss Toyo na ang pinakamahalagang isyo para sa kanya ay ang lumalalang problema sa basura ng bansa. Aniya, karamihan sa mga basurang nasa dump site ay mga hindi nabubulok na plastik na nagmumula sa mga lungsod. Dahil dito, nanawagan siya sa publiko na bawasan ang paggamit ng single-use at non-recyclable plastics at magkaroon ng disiplina sa wastong pamamahala ng basura. Ayon pa sa kanya, hindi lamang mga lokal na pamahalaan o ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang dapat sisihin sa lumalalang suliranin, kundi pati na rin ang bawat mamamayan na patuloy na lumilikha ng napakaraming basura araw-araw. Samantala, agad namang nagbigay ng paglilinaw si veteran journalist at dokumentarista na si Cara David sa comment section ng naturang post. Ipinaliwanag niya na mahigit isang buwan nilang sinaliksik ang isyo bago inilabas ang dokumentaryo. Ayon kay Cara, mismong ang DENR ang nagdeklara na ilegal ang naturang dump site at nag-utos ng pagsasara nito. Dagdag pa niya, ayon mismo sa National Commission on Indigenous Peoples, ang lugar ay kinikilalang ancestral land ng mga katutubo at hindi pag-aari ng isang pribadong individual. Sinabi rin ni Cara na nakapanayam nila ang mga Aita na apektado ng sitwasyon at pinuntahan mismo ang kanilang mga tahanan. Upang maging balanse ang kanilang ulat, isinama rin nila ang panig ng tanggapan ng alkalde, na ayon sa kanya ay umamin sa pananagutan kaugnay ng isyo. Sa gitna ng iba't ibang reaksyon ng publiko, naglabas naman si Boss Toyo ng panibagong pahayag kung saan humingi siya ng paumanhin sa naging interpretasyon ng kanyang unang salaysay. Nilinaw niya na wala siyang layuning kontrahin ang dokumentaryo o makipagtalo sa sinuman. Aniya, ang ibinahagi niya ay batay lamang sa kanyang personal na naabutan at sa mga impormasyong ibinigay sa kanya ng mga opisyal at mga taong nakausap malapit sa dump site. Iginiit din niyang pareho lamang ang hangarin nila na hindi na madagdagan pa ang mga kabundukang nagiging tapunan ng basura. Gayunpaman, inamin niyang maaaring iba ang naging punto ng kanyang salaysay kumpara sa naging konteksto ng dokumentaryo kaya humingi siya ng paumanhin sa lahat ng nakaramdam ng pagkadismaya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, muling nanawagan si Boss Toyo sa publiko na magsimula sa simpleng hakbang tulad ng pagbabawas ng paggamit ng plastic at iba pang non-recyclable materials upang hindi na lalo pang lumaki ang problema sa basura sa bansa. Patuloy namang pinag-uusapan online ang magkabilang pahayag, kung saan marami ang nananawagan na higit na pagtuunan ng pansin ang pangangalaga sa kalikasan at ang sama-samang pananagutan ng pamahalaan at ng bawat mamamayan sa tamang pamamahala ng basura.